Napansin ko dito, yung mga batang lalaki, hindi mo yung sila pag tumataan kami. Sabi nila, pag yung mga bata sumasok sila daw dito, ibig sabihin, nangingi sila dito ng bote ng plastic para gawin ng lagay ng kanilang juice. Yung juice nyo, it's, meron siyang local drink na may laman na nakaka-tipsy. So kahit bata pa yung mga yun, umiinom na yan ng parang alak. So ayun. Mga bata din, may mga bigyan sila. Parang yeah. And nag-decide sila na may juice, pero ang juice kasi yung wala akong dito mga empty bottles, tubig din. So, ayun yung performance nila, sumasayaw sila, parang bigyan sila ng lagay ng tubig. Ayun pa sila. Go! Kali, so also, around the area, there are no hospital also. The village is on the state, first day, like, from Plants. no, it's like, the person you use like cultural beats. Okay. Traditional beats. First day, they use like traditional beats. If it's very strong, when they get more sick, they go to the town, where they have town, you know. Like how many hours is the long Long drive. From here, they drive like, again, like 2 hours. But there no, how do they go with their car? No car. They, for example, like ambulance. Okay. If they get ambulance. If no ambulance, No ambulance, the motorbike. okay. Motorbike, they use the transportation. Ayon din sa UNFPA Ethiopia, itinuturing na mas mataas ang mortality rate o bilang ng mga namamatay sa Omo Valley kaysa sa pambansang average ng Ethiopia. Isa sa bawat 10 bata ang namamatay bago umabot ng 5 taong gulang. Ito ay dahil sa malnutrisyon, kakulangan sa marami sa tubig, at sa mga nakakahawang sakit gaya ng chickenpox, measles, malaria, kala-azar na nakukuha sa kalit ng langaw na may 95% fatality rate. Samantalang kung sa Pilipinas, isa sa bawat 700 na nanay ang namamatay sa panganganak, dito isa sa bawat 80 to 100 na nanay ang namamatay dahil sa komplikasyon at sa medikal na kakulangan. Police. Yeah, if police now they come, it's not problem, you know. Okay. They start fighting. My family fight with the car. Fight. And people here eat, like they eat injera and vegetables. Yeah, like depends. Not only, there are only the young. Okay. They eat like local food, you know. Okay. Oil chili. Yeah. Beans. Uh,
ng mga tubig. Nakikita mo talaga dito, gaano kasimple yung buhay nila. Yung buhay nila dito, malayo-malayo sa buhay ng mga nasa syudad na nagtatrabaho sa opisina, na sumasakay ng sasakyan. Sa kanila dito rin, puro lakad talaga. As in, napakadala pa dito ng mga bahay na gawa sa semento. Kadalasan talaga either gawa doon sa mga puti o gawa sa mga kubo-kubo lang na saka-saka at mga tuyong halaman. Ngayon na, pero kami hinintuan, hindi ko lang kung nabigilan ka, pero kami makabiligin ng mangga. Tuwag-tuwag yung mga bata. Tapos, ang sabi sa akin, kasi may mga lugar dito na sobrang init ng lugar, tumutubo yung mga halaman na yun. So, yung mga tubig bagay na yun para sa mga bata dito is privilege na parang, alam mo yun, parang sa mga mag-realize mo kung gaano pa rin tayo kamayan sa Pilipinas. So, parang sa sitwasyon nila dito na yung ultimong makapanggap lang sila dito ng bote, di ba? Plastic na bote, masaya sila. Tapos sa inyo yung mga bata saan, di ba? Grabe. Ngayon, siguro mga dalawa, oras pa. Walang mga oras kami bumabiyahe. Siguro mga oras pa bago yung mga isa pumamahan namin. And maghapon na maghapon sa araw na to, nasa biyahe na talaga kami. Dahil doon talaga, buti na nagpag-araw yung pinuha ko, at least bukas, kahit na paano alam ko, na yung buong araw namin, maraming mangyayari. Isa pa sa napansin ko dito, yung kahit nasa gitna kami ang kumala, laging meron ka. Laging meron naglalakad, laging may mga bata, may mga babae, nag-iingit, may mga tao. Pero ang natuwa lang din ako, bakit sa dito, kasi minsan nga, hindi ko naman naisip na makakapilagin ako dito talaga. Siyempre, lahat tayo pangarap tayo na makapil din dito, no? Siguro, mayroon ako lang sa movie. Pero, pag-dito na ako din. Tapos, pinukonfess ako mga angel na parang nakatipid ako sa biyahe, sa mga nakikita ko. Grabe. Palagi ka na lang ulit dumarating. Kakahino. Gusto ko bang nang bahala sa Coffee ko super, puro kape. Roasted the Italian way. Matapang, suave taste of success. Coffee ko super mo, puro kape. una sizes mo, high prices, bacteria, and enhanced immunity at side effects. Nang magkamalay si Takumi, nakita niya nasa ibang mundo na siya at nakatayo sa harap ng busang si Noel. Kung nakakadito nagbigay ng taong pusong pakingi ng tawad, paliwanag niyang isip na ng pagkakamali ng pagkakasama sa kanya. Pinaliwanag ni Noel na kapag ginagamit ang dominance spell, karaniwan itong pina-target ang isang random ng grupo ng mga taumunan mula sa Earth para dalhin sa ibang mundo. Pero si Takumi, maayos ang takbo ng buhay, kaya hindi siya dapat kasama. Dahil sa isang katerya, nadamay siya sa proseso kasabay ng pang kasama. Nagsisiyay na punta sa Holy Sidonian Empire na basta na lang nag-activate ang summoning spell ng walang ingat. At dahil hindi naman talaga dapat masama si Takumi, dinala siya ni Noel direkto sa kanya imbes na isama sa ibang heroes na ipinadala sa Sidonia. Tinanong ni Takumi kung maaari ba siyang ibalik sa Earth dahil malinaw namang isang pagkakamali ang pagkakasummon sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Noel na hindi na yun posible. Dahil sa galit niya sa Sidonia sa paggamit ng bawal na summoning spell. Agad niya itong inalis mula sa batas ng mahika ng mundong ito. Dahil doon, wala nang paraan para makapaglakbay sa pagitan ng mga mundo. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang ipahayag ni Noel na sa proseso ng summoning ay napatay si Takumi na ngayon isa ng kaluluwang walang katawan. Nang marinig yun, napasugod siya sa